Natuloy si Tina sa pagsakay sa Blue Moon nang dumaong ang cruise ship sa Sydney Harbor. Ang mag-amang Scott at Kevin, kahit katatapos lang mag-cruise, ay inarrange na maglayag uli sa nasabing barko para magkasama-sama sila ni Tina. Pero sa pagkakataong iyon, hindi bilang kitchen staff ng luxury liner si Tina kung hindi bilang first class passenger. Ikinuha siya ng mag-ama ng sariling stateroom. Feeling ni Tina, daig pa niya ang tumama sa lottery. It was a long voyage. Sa Southampton, England, ang kasunod na port of call ng Blue Moon. Sa buong linggo ng cruise, patungo roon, nagkilanlanan ng husto ang tatlo. Kung wala sila sa upper deck na kinaroroonan ng swimming pool para lumangoy o umistambay lang sa poolside bar, nasa ballroom sila para mag-aral sumayaw. Kung wala sila sa reading room para magbasa, sa casino para maglaro na katuwaan lang, hindi para magsugal, ay nasa gym sila para mag-workout. Pero mas madalas na sina Tina at Scott ang magkausap, tulad ng hapong iyon, 2 days before ng pagdaong ng Blue Moon sa Southampton. Nasa deck ang dalawa, nakatanaw sa dagat, at sa bughaw na kalangitang tila walang katapusan. You know everything about me, sabi ni Tina kay Scott. It's my turn to ask questions. Don't you think so? Ask me anything then. Nakangiting sagot ni Scott. Why me? Tanong ni Tina. I mean, why was I chosen to be Mrs. Gregory? And why not? Ganting sagot ni Scott. You're an attractive girl. Umiling si Tina. Aniya. A girl from humble background. A lowly bartender at the poolside bar of a cruise ship where you and your dad first met me. Ani Scott. My dad and I agreed that we have to both like the lady who would offer this. Medyo nagbantulot ang binata. Pero itinuloy rin ito ang karugtong yun. This marriage of convenience. Oh, please don't flinch, Tina. I want to be as frank as possible. You have needs that we can give you. I have a need that you could give. Papikit na humugot ng malalim na buntong hininga si Tina. Nakaharap siya sa dagat. Pinuno niya ng malinis na hangin ang kanyang dibdib. Needs, sabi niya sa isip, mariin, mabigat sa emosyon. Hindi niya kayang itanggi ang kasasabi lang ni Scott. May matindi siyang pangangailangan sa buhay na matutugunan kapag tinanggap niya ang offer na iyon. Hindi na siya magtatago ng tago. Magkakaroon siya ng legal immigrant status. Mabubuhay siya ng maginhawa. Bibigyan din siya ng regular na allowance bilang Mrs. Gregory at libre siyang ipadala lahat iyon sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ano pa ang mahihiling niya sa buhay? Wala na, hindi ba? Maliban na lang sa pag-ibig. Kinabukasan, isang pareha ang ikinasal
ng ship captain ng Blue Moon. Sinaksihan ang masayang okasyon ng cruise passengers at ng crew ng luxury liner. Ginanap ang wedding ceremony sa chapel ng barko. Ang reception pagkaraan ay sa main dining room. Bawat mesa ay may complimentary bottle of expensive champagne mula sa newlywed couple. Hindi sure ni Tina kung masaya siya sa pagiging Mrs. Gregory. Medyo overwhelmed pa siya sa kanyang naging desisyon. Ang tiyak na tiyak lang niya ng mga sandaling iyon, masaya siya dahil sa Blue Moon ginanap ang kasal. Kung nagkataong sa sweet dreams, malamang na hindi niya maiiwasan ang binitiwang pangako kay Venus na ito ang kukunin niyang maid of honor kapag tinanggap niya ang marriage proposal ng sino man kina Scott o Kevin. Pinilit ni Tina na ibalik ang konsentrasyon sa nangyayari. Nasa presidential table siya katabi ang kanyang bridegroom. Hindi pa tapos si Scott na mag-speech. Nakatayo si Scott, hawak ang champagne glass. Tila mga kaibigang lahat ang makakaharap na kapwa cruise passengers na bali guests na rin sa biglaang wedding reception. And so, pagtatapos ni Scott sa kanyang speech, let us all toast the newlyweds and wish them bliss and happiness throughout their life. Itinaas ni Scott ang hawak na champagne glass. Tumindig ang ship captain. He did the same. Ganoon din ang ginawa ng lahat ng guests. At sa halos sabay-sabay na tinig sa pangunguna ni Scott, Ania at Anila, to Tina and Kevin, good luck. Pagkainom nila ng champagne, sabi ng promotor na si Scott, kiss the bride. Anito sa kanyang daddy. Yes, kiss the bride. Kiss the bride. Kiss the bride. Sunod na kantiyaw naman ng iba pa. Pinagbigyan naman ni Kevin ang request ng mga guests nila. Si Tina, kahit namumula sa hiya, ay malapad ang ngiti. Game lang siya. Para halik lang. Besides, asawa na siya ngayon ng 62-year-old na si Kevin. Masiglang nagpalakpakan ang lahat habang ginagawa na ni Kevin ng gentle and chaste kiss ang kanyang bride. Tumulo ang luha ni Tina. Hindi na kasi TNT ang initials niya. Tapos na ang maraming taon na tago lang siya ng tago sa mga bansang kanyang narating. Ikaw kasi Ate Tina, sabi ni Lani sa telepono. Anong kasi ako, Lani? Tanong ni Tina. Pinakadiin mo nun ate na di ka mag-aasawa ng matanda. Tamo ngayon, pinamukhaan ka ng kapalaran. Tumigil ka riyan ha, Lani, sabi ni Tina. Kung andyan ako sa tabi mo, makakatikim ka ng kurot. Humagikik si Lani. Andyan ka sa Australia, paano mo ako makukurot? Besides, hindi na ako bata. Lampas na akong 23. Pwede na nga akong apo ng mister mo. Nakatawa lang si Tina. Sabi,
Salbahe ka talaga. Bakit ka ba pumayag na pakasal kay Kevin? Sumeryoso na si Lani. Kung kayo ni Scott, bagay sana kayo. Nakita ko siya sa ipinadala mong picture ng kasal mo. Ang gwapo ni Scott. Ay, nagka-crush ka naman, tanong ni Tina. Ireto mo na lang ako sa kanya, ate. Pag-type niya ako, sabi ni Lani. Sorry ka na lang, Lani. Hindi ka type ni Scott, I assure you. Como hindi kanya natipuhan, pati ako, sabi ni Lani. Pumasok na siya sa monasteryo doon sa France. Nagitla si Lani. Monasteryo? Nito. Magpapari siya? Shocked talaga si Lani. Hindi, sabi ni Tina. Magmumonghe siya. Monk. At yung congregation na pinasukan ni Scott, yung nakapirmi lang within the grounds of the monastery. Hindi sila nakikisalamuha sa mga tao para gumawa ng mabuti. Nagdadasal lang sila roon. Nagtatanim ng mga gulay para kainin nila at ubas para gawing wine. Goodness! Bulalas ni Lani. Sayang siya. Ang gwapo pa naman. Ani Tina. Gwapo ka ng gwapo yan. Mabuti nga may madaragdag na tagapagdasal para sa ating mga makasalanan dito sa mundo. Yun bang dahilan, ate? Seryoso na uli si Lani. Kaya inalok kanya na pakasal sa daddy niya para tiyak niyang may mabait na makakasama yon sa katandaan. Ganun na nga, sabi ni Tina. Ang bait pala niyang anak, sabi ni Lani. Ang tindi niyang magmahal at magmalasakit sa magulang. Sabi naman ni Tina, matindi rin kung magmahal sa anak si Kevin, Lani. Sabi niya sa akin, he's healthy, he looks after himself. Feeling daw niya, di niya kakailanganin ng tagapag-aruga. Sakali raw na magkaganon siya balang araw, okay sa kanya na tumira sa nursing home. Kaso, ibig niyang mapanatag ang loob ni Scott pagpasok niyan sa monasteryo. Kaya pumayag daw siya sa suggestion nito. At saka, magaan din daw ang loob niya sa akin nung una pa lang niya akong nakita sa barko. Uy, tukso ni Lani. Mukhang may feeling ka na rin kay Tanda, ha? Sobra ka, ha? Sabi ni Tina. Huwag mong tatawaging Tanda si Kevin. O sige na nga, tumatawang sabi ni Lani. Nasaan ba sila tatay at nanay? Tanong ni Tina. Sila ang gusto kong kausapin. Sabi naman ni Lani, tumawag ka na lang mamaya. Wala sila. Lumabas kasama yung iba nating mga kapatid. Nagpapabili ng shoes yung mga yun. Siyempre, dumating kasi ang padala mong pera kaya naggaya agad sa mall. Next week na ako tatawag, sabi ni Tina. Aalis na kami mamayang gabi ni Kevin. Pasaan kayo? Tanong ni Lani. Sa Florida, sa US of A. Anong gagawin niyo ron? Tanong uli ni Lani. Mag-holiday. At titingin daw kami ng mabibiling property. Bahay. Sagot ni Tina. Kung gusto ko raw tumira sa Amerika, no problem daw. Wow! Kitlang-kitla si Lani sa tuwa.
Aniya, makakatuntong ka na rin sa Amerika. Sinabi mo pa, sabi ni Tina, at hindi bilang TNT. Pagkababa ni Lenny sa telepono, nag-wish ito na sana totoong lumigaya na ang ate Tina niya. Si Tina, actually, ay ganoon din lagi ang hiling. Na sana ay maging maligaya siya kahit walang pag-ibig sa kanyang puso para sa lalaking pinakasalan. 10 years na kaming kasal ni Kevin, dear heart. At natutuwa akong sabihin na I learned to love him sa unang taon pa lang na misis niya ako. Hindi na marriage of convenience lang ang sitwasyon ko ngayon. Mas tumpak na i-describe ko ito as marriage of love and respect. Sa ngayon, may bahay kami sa Florida pero madalas kaming lumipad sa France para madalaw si Scott. Medyo nagluluwag ang congregation at pinapayagang mabisita ang mga monk doon. Mas gwapo ngayon si Scott kahit walang kaporma-porma ang suot na dark brown cowl. Kung pwede ko nga lang na lihim siyang bigyan ng mobile phone number para makatext si Lani sa kanya, gagawin ko talaga. 34 years old na ang kapatid ko at dalaga pa. Saksakan daw ako ng salbahes, sabi ni Kevin, nang ibulong ko ang balak ko. Pero agree siya sa kapilyahan ko. Anyway, dear heart, sana'y maibigan ito ng mga kapwa ko readers. Baka sakali may mapulot silang aral at inspirasyon sa buhay. Thank you sa pagtitiyaga mong basahin at isa pocketbook ang aking love confession. An avid Queen of Hearts romance reader, Mrs. Tina Gregory. Dear Tina, tulad ko, tiyak kong nakapulot ng aral bukod sa naaliw din ang mga nakabasa at nakapakinig ng kakaiba mong mga karanasan sa labas ng bansa. I could only hope that the readers would be able to pick up the one big lesson amongst the many in your story. Ang tinutukoy ko ay ang pagpayag mong maging illegal worker o TNT o overstayer sa ibang bansa. Alam ko, of course, na fact of life ito sa ating mga Pinoy na ordinaryo na lang ang pagkakaroon ng Pinoy na TNT sa kahit saan yatang bansa. Pero sana ay maiwasan na natin iyon. Being an illegal worker is fraught with dangers. Sinwerte ka lang talaga, Tina, ng panahong nag-TNT ka sa Japan. Maraming salamat din, Tina, for sharing us your love story. I wish you and Kevin many, many more years of happiness. Yours sincerely, Josie Aventurado, writing us Heart de la Rosa.